Sure. Okay, I think we start right now, guys. No? Wala na yata iba. Mukhang patagal pa. Konti pa konti. This is a 34 student here akin sa CRIM 6 so Dispute Resolution Crisis Incident Management. The person here ngayon is 26, 25 kasi meron tayong visitor. No? Please welcome Sir Jimmy Caltino, our chairperson and our secretary in the Criminology Department, Sir James Dallis. Good morning, sir. Sir, sige lang po, proceed lang po, sir. Sige, sir. Okay, our discussion for today, guys. No? Natapos na po tayo sa Unit 1 to 4. No? Na-discuss na natin sa inyo yung difference of the punta na tayo, guys, dun sa disaster and natural disaster. No? And diniscuss natin sa Unit 1. Tapos sa Unit 2 is the... Okay. Sa Unit 2, diniscuss din natin ang silent features of 9285. And Unit 3, the PNP Human Rights and Based Policing, and also the Unit 4, the 10 Basic International Humanitarian. Yan. Sa Unit 1 to 4, natapos natin, guys, that is included to our midterm. Ngayon, guys, we are here to discuss the Unit 5. The discussion for today is the silent feature of katarungang pabarangay. To present to you my presentation regarding this matter. Nakikita, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we are here to the Unit 5 of our subject matter. Tapos na ang ating mga academic break, guys, no? Yung iba kasi baka nag-extended pa. Baka gusto pa ma-extend hanggang 1 linggo pa. No? May mga estudyante kasi nag-chat na, sir, stress pa ako. Gusto ko pang ma-enhance pa yung sarili ko kasi natampakan daw ng activities despite of having academic break. But always remember, guys, you are a third year student. No? Lagi kong sinasabi sa inyo na kailangan nyo ipakita yung best niyo. Kasi pagdating na kayo ay magpo-fourth year student, hindi naman po lahat ng bagay pagbibigyan kayo. No? Dapat alam nyo sa sarili nyo kung ano hanggang saan yung limitasyon natin. No? Okay, we go back to our subject matter, the revise of katarungang pambarangay law. This is consists of, guys, of PD 1508 establishment system of amicably setting dispute at the barangay level in 1978. Pag sinabi natin PD, guys, no, this is a presidential decree. This is a time of the former president of the Philippines, no, during the time of Ferdinand E. Marcos. Siya po ang nagpanukala nitong PD 1508 or the Katarungang Pambarangay System. And always remember, guys, na Katarungang Pambarangay System that consists of many barangay in the Philippines. Siya po ang una, si President Marcos po talaga nagpanukala niyan. And hanggang sa kasalukuyang panahon, talagang ginagamit po natin yung mga barangay system na yan. For example, in the Bacoor, no, we conducted in Bacoor in our undergrad thesis yung batawag doon. Yan, sakto dito sa ating subject matter, guys, no. Yung Bacoor Disaster Risk Reduction Management, especially in the Sapote 1, we conducted a research regarding that matter about flood. Ang barangay po natin dito sa Bacoor is almost 73 or 78. Yan po ang barangay system. Sa Bacoor pa lang yan, mga kaibigan. Hindi pa po kasama ang iba-ibang lugar dyan like Imus, Nai, iba-iba po rin ang barangay niya. Ngayon, itong barangay system na to, na naisabatas to o na panukala to noong 1978. Okay? We have RA 7160 or the Book 3, Title 1, Chapter 7 of the Local Government Code, Section 399 to 422, amended PD 1508. Pag sinabi po nating amended, guys, this is the strengthening kung paano ba mapaunlad yung tinatawag nating local government code sa RA 7160. Particularly speaking, dito sa Section 399 and 422, dito po ini-include o dinidiscuss po natin dito kung ano po ba dapat nating malaman kung ano ba ang kahalagaan nitong RA 7160 na in-strengthen niya si PD 1508. Okay? The Section 399 o Lupong Tagapamayapa. Our Lupong Tagapamayapa or the Section 399 composes of punong barangay chairman, 10 to 20 members.
Si punong barangay chairman po, he or she propose measure o kakaroon ng recommendation regarding kung sinong gusto niyang maging lupong tagapamayapa. But always remember, there's always a qualification to be a lupong tagapamayapa also. The lupon shall be constituted every 3 years in the manner provided therein. Herein, guys. Any person actually residing or working in the barangay not otherwise. Sorry for my background, guys, no, medyo maingay kasi dito. Ngayon lang yan. Okay. According dito, any person actually residing or working in the barangay not otherwise expressly disqualified by law and possessing integrity, impartiality, independence of minds, sense of fairness, and reputation for probity may be appointed a member of the lupon. Assigning or recommending a lupong tagapamayapa, every 3 years po, pinapalitan po yan. For example, you are punong barangay in the barangay level and you want a recommendation for 10 to 20 members na gusto mong maging lupong tagapamayapa, meron pong N na tinatawag natin. Every 3 years po, pinapalitan po yan. Kung si punong barangay ay hindi na punong barangay, ibang tao na naman po ang ipapalit yan. Hindi po pwede continuous yung tinatawag nating lupong tagapamayapa. Kasi every 3 years, sila ay pinapalitan. At ang dapat, pagdating dito sa lupong tagapamayapa natin mga kaibigan, ay dapat ito ay mga merong integrity na tinatawag, impartiality, independence of the mind, no? Dapat physically, mentally, emotionally, he or she be a lupong tagapamayapa. Okay guys, because lupong tagapamayapa have a big impact to the barangay level. Because sila po, pagdating doon, pinag-aralan natin guys sa unit 3 or unit 4, yung tinatawag nating mediator, yung dispute or alternative any, o evaluation neutral early neutral evaluation na kung saan sila po dito sa lupong tagapamayapa, sila po yung pumapagitna, no? Si punong barangay, siya lang po ang nag-a-advise o humihikayat kung ano pa ba yung pwedeng iambag. Pero dito sa lupong tagapamayapa natin mga kaibigan, sila po talaga ang tinatawag nating mediation, no? Sila po ang pumapagitna kung merong mang sigalot o hindi pagkakaunawan sa dalawang panig. Naririnig ba ako, guys? Yes po. Yes Malinaw po, sir. naman, malinaw naman yung signal ko. Medyo kasi converging eh. Malinaw naman signal. Yes po. Opo, sir. Cannot see you anything, guys, kasi nandito ako sa aking PowerPoint. Wait. Please react kapag nawala yung na-mute ako kasi minsan na-mute siya. Okay ba yun? Okay ba yung class? Hello? Yes po, sir. Okay. Thank you. This one also included in the lupon. A notice to constitute the lupon, which shall include the names of the proposed member who have expressed their willingness to serve, shall be prepared by the punong barangay within the 15 days from the start of his term of office. From the start of, guys, no, for example, the election has been done or has been end. The punong barangay itself will be accommodated ito ba? Within the 15 days from the start of his term, magbibigay na po siya kung sino ba yung mga proposed measure niya o proposed member niya during the barangay system, no? O during the lupong tagapamayapa kung sino yung gusto niyang i-rekomenda, no? 15 days upon his term na magsisimula na po yung kanyang termino. Okay? Such notice shall be posted in 3 conspicuous places in the barangay continuously for a period of not less than 3 weeks. In the not less than 3 weeks, he or she will be posted kung sino yung mga napili niyang lupong tagapamayapa, no? Kasi guys, always remember that punong barangay itself is also a government official, no? Hindi niya po pwedeng itago ito o hindi niya pwedeng sabihin niya na gusto ko to, ito gusto ko gawing lupong tagapamayapa. Remember guys, that all the barangay level is also a government official, no? Sila po ay bahagi ng gobyerno na pinamahal dito sa ating Pilipinas. They cannot included na kailangan po nilang magkaroon ng notice na tinatawag. Kasi pag hindi po nila ginawa yan, that will be reflected to them, no? Kasi para bang sasabihin, magkakaroon ng anomalya dito, no?
yung mga pinipili niya lang, mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya, para maging lupong tagapamayapa. Ibig ko sabihin guys, imbes na maging lupong tagapamayapa ang nangyari, baka lupong tagasira na ang nangyari dito, no, mga kaibigan. Always remember that all the function of government must be posted or must be noticeable in the agency or higher authority, especially in the mayor office. Kailangan silang magkaroon ng idea kung ano ba yung nangyayari dun sa lugar na yun. Kasi always remember, kapag ganyan ang ating asset, o ganyan ang kanilang asset sa punong barangay, the barangay itself will be destructive, no? Masisira po ang kanilang mga yung mga hinaing ng taong bayan o mga hinaing ng kanilang kabarangay, iblis na masolusyonan, lalo pang mapapasira, di ba? Kaya dapat maayos ang pagpapapili o pinipili nila na maayos itong mga lupong tagapamayapa. During your first year college, guys, no, the first year level will be considered the criminal justice system. The criminal justice system included also, guys, ditong mga lupong tagapamayapa natin. Itong mga nabanggit ko sa inyo, guys. Kasi sa criminal justice system, kasama rin po siya. Okay? Wait lang. The punong barangay taking into consideration in opposition to the proposed appointment or any recommendation for appointment as may have been made with the period of posting shall within 10 days thereafter appoint as a member those whom he determined to be suitable thereof. Si punong barangay, guys, meron siyang tinatawag na consideration in any opposition, no? Meron siyang tinatawag na proposed appointment, no? From the date or from the time that they have 10 days, no, thereafter, kung sino yung mga determined na suitable for the position of lupong tagapamayapa, no? Sa 15 days, guys, upon his term na siya umupo, bibigyan po siya ng pagkakataon na magalal o mamili na kung sinong gusto niya lupong tagapamayapa. Pero dito sa 10 days na tinatawag natin, mga kaibigan, this is the recommendation na tinatawag natin. Ibig sabihin nito, guys, i-recommend niya na to sa mataas na level kung sino yung mga napili niya. Pero always remember, that will be considered as suitable, no? Dapat ito'y karapat-dapat na maging lupong tagapamayapa. Like I said, guys, no, the lupong tagapamayapa itself will be considered our mediation in the area of the responsibility of the barangay level. If he or she does not qualify to the position that given na punong barangay, magkakaroon ng malaking impact to pagdating sa punong barangay, guys, no? Para kang pumili ng basura na ilalagay mo sa posisyon na hindi naman dapat karapat-dapat. Yan yung ginagamit natin dito sa term na to, guys. Always remember that all that matter will be considered a government official. And also, the government official itself dapat mapagkakatiwalaan, no? Walang bahid ng korupsyon, walang bahid na kung ano man na hindi niya dapat na ipakita sa iba. And also, the lupong tagapamayapa itself, dapat ipakita niya sa ibang tao na siya ay karapat-dapat. Okay? Appointment shall be in writing, signed by the punong barangay and attested to by the barangay secretary. The appointment itself will be tested in writing or signed by the punong barangay. And also, pag sinabi nating attested, guy, merong kinalaman dito o witness po ni secretary itself, no, dun sa barangay level natin. We have the list of, guys. The list of appointment of members shall be posted in 3 contentious places in the barangay for the entire duration of the term of the office. Yung mga na-appoint po na lupong tagapamayapa natin, no, di ay kailangan pong ilagay sa mga contentious places na doon sa area ng barangay na kung saan i-announce o kung sino mga na-appoint doon sa mga nasabing lupong tagapamayapa natin, no. Kailangan po nating i-announce yan so that all people know kung sino ang hingin nila ng tulong pagdating ng araw na magkaroon ng problema o tinatawag nating dispute, no, doon sa area para magkaroon ng alternative solution for the problem that has been done in the barangay level. In barangay, guys, where majority of the inhabitants are members of indigenous cultural communities or local system of settling dispute, through their council of datus or leaders shall be recognized without prejudice to the applicable provision of this code. Kung sa barangay, guys, majority po yung tinatawag natin mga indigenous people or mga community natin o cultural communities natin na kung saan, ayun na. Sa police yan doon.
Tapos yan. Hindi pa. 40 yan. Sorry guys. Yan, system of settling the dispute, yan, mga adatos and elders in the barangay level. No, they have without prejudice, ibig sabihin nito guys, walang bayad ng kahit anong discrimination o unapplicable in provision law o sa code natin. Dapat ito ay masiayos, no? Para pantay-pantay ang level dito. Okay? Section 400 guys, yung sa una natin, section 399, the 3 years term. Dito naman po sa section 400 natin, the oath and term of the office. Upon appointment, each lupon member shall take oath of the office before the punong barangay. Ang ibig pong sabihin dito guys, pagkatapos maalal o matapos magkaroon ng recommendation and appointment in the area na kung saan na-appointan ni punong barangay, ay magkakaroon ng take-off ceremony to, no? Manunumpa sila sa kanilang mga tungkulin na nakatang sa kanila, no? Para ito yung tinatawag nating formality, guys, no? Kailangan nila manumpa upang malaman ng mga tao kung sino hinihingan nila ng tulong. Okay? You shall hold office until a new lupon is constituted on the 3rd year following his appointment unless sooner terminated by the resignation, transfer of resident or place of work, or withdrawal of the appointment by the punong barangay with the concurrence of the majority of all the members of the lupon. Si lupong tagapamayapa guys, this is the privilege that given to them, no? Hindi to po karapatan na siya ay porket na binigyan siya ng katungkulan ay hindi na po pwede siya matanggal, no? There's a chances na pwede silang ma-terminated upon resignation, upon the transfer of the resident, pag siya ay lumipat ng mga kabilang barangay, no? Lumipat siya ng ibang lugar, yan po ang qualification for termination of the lupong tagapamayapa. And also, we have also in a concurrence majority, guys. Ibig pong sabihin dito, kung ito ay binoto ng mga lupong tagapamayapa o yung 10 to 20 members, kung bumoto sila na tanggalin na itong isang lupong tagapamayapa, kasi hindi na tagapamayapa ang kanyang silbi dito sa lugar nila, tagasira na siya. Ang mangyayari dyan, guys, magkakaroon ng botohan dyan. Ito, tanggalin na natin to kasi imbis na magkaroon ng payapa, magkaroon ng maayos na negotiation with both parties, ang nangyayari, lalo silang nasisira. That is considered that the lupong tagapamayapa itself and the punong barangay conducted votings of the termination of the said person. It depends on the situation and depends kung ato ay talagang masyado ng malala. Diba? Section 401, vacancies guys. Should a vacancies occur in the lupon for any causes, the punong barangay shall immediately appoint a qualified person who shall hold office only for the unexpired portion of the term. Pag sinabi po natin unexpired portion of the terms, di ba, for example guys, no, hindi na example, ito ay totoong senaryo. This is the 3 years term. Sa 3 taong panunungkulan ng lupong tagapamayapa na sinasabi natin mga kaibigan, kung si lupong tagapamayapa ay nakapag-serve na ng 1 taon, the remaining portion will be served in the appointing party dun sa vacancies na tinatawag natin. Kung ano po yung nabakante na lupong tagapamayapa, ay ito po ay uupakan o bibigyan diin ni punong barangay yung mga natitirang portion na taon. No? Hindi po another 3 years magiging lupong tagapamayapa. Kung ano lang yung mga araw o taon na natira doon, yun lang po ang kanyang portion para maging lupong tagapamayapa. Section 402, the function of the lupon. Exercise such other powers and perform such other duties and function as may be prescribed by law or ordinance. The function of the lupon o lupong tagapamayapa, mga kaibigan, kung ano po ang nakaatang sa kanya, kung ano po yung description of job niya, dun lang po siya. Hindi niya pwedeng laktawan o hindi niya pwedeng lagpasan ang kanyang kapasidad. Kung ano lang po ang duties and responsibilities niya, dun lang dapat siya. The function of the lupon. And karaniwan, ang function ng lupon natin mga kaibigan, sila yung mga pumapagitna pagdating sa magkaroon ng mga sigalot o pagdating na magkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon, yung mga dispute natin. No? That is our subject matter, the dispute and resolution and crisis incident management. Pag sinabi po natin yung mga kaibigan, we considered, binibigyan diin po natin yung mga hindi pagkakaunawaan, binibigyan ng solusyon. This is a subject that we given to us, to you.
And this subject this is the first time that handle this subject guys because this is a new curriculum. Kasama po to sa new curriculum because in our old curriculum, dispute and resolution and crisis incident management that's not included to us. No? So that kailangan po nating aralin. No? May mga hiwalay kasi na subject na sinasabi natin mga kaibigan. Ang ibig kong sabihin, may mga nadagdag na kailangan din natin pag-aralan. Kasi you are new curriculum. The subject itself, marami nadagdag, pero mas magandang pag-aralan. Kasi pagdating ng board examination, yan, magbabago lahat yan mga kaibigan. So if in terms na kayo ay nangangamba, talagang kailangan nyo pag-aralan siya. Hindi nyo pwedeng kaligtaan yung mga bagay na pinag-aralan ninyo. Dahil kapag nakaligtaan po natin yan o nakalimutan natin, the chances that you not pass all the details of the examination. Okay? The section 403 guys, the Secretary of the Lupon. The Barangay Secretary shall concurrently serve as the Secretary of the Lupon. Ang sekretary po ng barangay, no? Kung sino man yung sekretary doon sa barangay, siya rin po ang tinatawag nating Secretary ng Lupon, no? Parang siya din yung pinakamataas pagdating sa level na yan. Kumbaga si punong barangay, si secretary, si lupong tagapamayapa, and the members itself. He shall record the result of the mediation proceeding before the punong barangay and shall submit a report thereto their own to the proper city or municipal court. Si Secretary of the Lupon guys, no? Upon the area, no? Upon the mediation, upon the proceeding in the area na hindi talaga magkasundo, tsaka lang po itataas yan sa level na kailangan na nilang itaas. Pero always remember guys, to, kapag dito kasi sa mga area na to, o sa mga ganitong mga hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon sila ng amicable settlement na tinatawag natin or mga settlement to each party kung ano ba yung pwede nilang pagkakasunduan, no? Na hindi na kailangan itaas pa sa level ng police station. Kasi pag naghain guys, sinabi ko sa inyo guys, no? Pag naghain po kayo ng reklamo pagdating sa police station kagad, ang recommendation karaniwan ng police station, lalo na kung ito ay mababang cases lang, ipupunta muna kayo sa barangay, no? Ibabalik lang kayo sa barangay. So the barangay level itself, they conducted immediate si lupong tagpapamayapa ay magkakanda kagad ng immediate mediation proceeding na kung saan magkakaroon kayo ng mga debate o mga hinaing sa isa't isa kung paano nyo mapagkakasunduan yung problema, no? Hindi nyo kailangan dumiretso kagad sa police station, hindi. Tumaay yung aso mo sa harapan ng bahay namin, ipupunta ko to sa police station. Though, mga ganung bagay guys, that is a minor incident or minor na hindi nyo kailangan punta kagad sa police station. Pwede kung pinakain sa inyo yung tae, sabihin nyo sa kanila. Kaya sabihin nyo sa police station na pinakain ako ng tae nito, baka pwede pa yun. Pero kung tumae lang yung harap sa bakod ninyo, tapos ang ginawa nyo ay pumunta agad kayo sa police station, no? Remember the CJS process, the criminal justice system natin mga kaibigan. No? We have law enforcement, the prosecution, the court, the correctional, and the community, no? The rehabilitation program that conducted of our government. But always remember, the CGS process natin, nandiyan rin po yung barangay system natin. Kaya nga nandiyan po sila so that all the minor incident that happen in the area will be subject to the barangay level. Hindi mo pwedeng agad itaas na gusto mo lang, no? Kasi may mga cases talaga na pwedeng itaas kagad. Pero may mga cases kagad guys na pwede namang pag-usapan sa barangay, no? Pag-usapan na lang natin sa barangay. Baka magkasundo pa tayo, magkaroon tayo ng settlement to each other. Okay? He shall also receive and keep the records of the proceedings submitted to him by the various conciliation panels. Ito guys, keep the record, lahat po ng mga nangyaring proceeding, lahat po ng mga record na nangyari o na-submit ng both parties. It's either this defendant or accused, no? Depende kung sino ang nagano. Yan, Secretary of the Lupon will be subjective to the receiving and the recording all the evidence that we need, no, in the proper proceeding of mediation party or mediation proceeding. Okay? We have section 404, the pangkat ng tagapagsundo. Ito guys, sa pangkat ng tagapagsundo, they're composed of 3 members, chosen by the parties to the dispute from the list of the members of the Lupon. Ditong pangkat tagapagsundo guys, ito ay pinipili po 3 miyembro doon sa mga lupong tagapamayapa natin, no? Kung sino ang pwede nilang pangkat na tagapagkasundo. Sila po, yan.
Should the parties fail to agree on the pangkat membership, the same shall be determined by the laws by the Lupon chairman. Kung ang tao o sila guys ay nagkaroon ng hindi maayos na pagkakaintindihan o hindi sila nagkaroon ng sapat na settlement to each other, no? The same shall be determined by the laws by the Lupon chairman. Ibig sabihin, ito ay aangat sa mataas na level kung hindi sila nagkaroon ng pagkakasundo sa bawat parties na tinatawag natin. The pangkat tagapagkasundo, ito guys ay parang nagkakasundo na kayo na nagkaroon na kayo ng settlement of agreement, pero kung hindi naman nagkaroon ng settlement of agreement both party, that will be considered to the highest level. Ibig sabihin, itataas na to sa isang mataas na level na kung saan magkakaroon na ng proper adjudication na tinatawag natin. In terms of that matter, hindi kagad adjudication. Pag adjudication guys, doon sa court yun. Ang ibig ko sabihin, yung reklamo nyo sa isa't isa ay tataas sa mataas na level. For example, yung police station, na kung saan magpa-file na kayo ng police blotter report o other blotter, no? So, CDA natin guys, no, na-report na-conducted natin yan. Yung mga CDA natin, na kung saan police blotter report, spot report, in other matters, no, kung saan ito yung mga report na to ay magkakaroong record, no. Kapag umabot kayo sa punto na yun guys, medyo magastos na yan. Tapos medyo nakakatakot na yan kasi magkakaroon na kayo ng record niyan, pero hindi naman ibig sabihin na nagkaroon kayo ng record tapos kaagad yung kaso, no? Pero kung pwede, doon sa police station, pwede magkaroon pa rin ng settlement na tinatawag natin. Ngayon, kapag hindi pa rin nagkasundo, guys, no? Kasi ang nangyari, ang kaso is for example, nabangga mo yung bike ni Pedro, no? Nadurog yung motor mo, yung bike ni Pedro, hindi. Ang nireklamo mo, yung bike yung si Pedro, di ba? Ganun yung settlement, kung paano nyo masesettlement yung mga ganung bagay. Okay? 3 members, guys, constituting the pangkat shall elect from among themselves the chairman and the secretary. Si punong chairman, guys, so si punong barangay, ito guys, yung pangkat tagapagsundo, kailangan magkaroon ng election process, no? Ine-elect po nila yan, no? Hindi pala election. Ine-elect o sineselect po nila yan kung sino yung gusto nila maging pangkat tagapagkasundo. And always remember, the first part of our study, ang sinabi ko sa inyo, yung mga requirements being lupong tagapamayapa, ganyan rin po dun sa lupong tagapagkasundo, no? Depende kung sino talaga ang magandang level, yung tinatawag natin na kung sino talaga yung maganda ang record, pwede silang maging pangkat tagapagkasundo. The secretary shall prepare the minutes of the pangkat proceeding and submit a copy duly attested to by the chairman to the lupong secretary into the proper city or municipal court, no? Secretary guys, no, the minutes of the pangkat proceeding na nagkaroon na ng attested na, nagkaroon na ng yung mga proceeding na nangyari hindi talaga maayos o hindi talaga mapagkasundo ang dalawang panig doon pa lang sa barangay, the chances that yung mga reklamo ay ilagay na doon sa proper city natin or doon sa munisipyo guys, no? Kung ito ay for example, kung mga away sa lupa, away sa mga civil cases, that will be considered kung ito ay away sa lupa, titingnan niya sa munisipyo guys, no? Kung ito ay may record, no? Titingnan po yan para magkaroon tayo ng proper proceeding na tinatawag. Titingnan lahat yan guys. You shall issue and cause to be served to notice to the parties concerned. Lahat po ng issue and cause, both parties will be noticeable, no? Alamin kung ito yung hindi nyo pagkakasunduan, ito yung ayaw nyo magkasundo because of that matter, yan. Kapasa sa kanila yan. The Lupon Secretary shall issue certified true copies of any public record in his custody that is not by law otherwise declared confidential. Ito guys, yung mga certified true copies or any public record, lahat po yan is pwedeng i-issue sa both parties o pwedeng ilagay sa mga custody, pero not required nga, no guys, not required by law. Ibig sabihin, hindi nire-require ng batas, pero kung gusto mo i-declare as confidential, pwede rin naman. Section 405. I have question. Naririnig pa ba ako mga kaibigan? Hello. Yes po, sir. Yes po, sir. Malinaw naman? Sir. Yes, sir.
Okay, section 405 of the vacancies in the pangkat. Pamute ako guys. Any vacancy in the pangkat shall be chosen by the parties to the dispute from among the other Lupon members. Kung sino po ang gusto nilang pangkat na magkasundo sa kanila guys, ay chosen both parties, no? Ibig sabihin ko guys, kung sino, kunyari, for example, kayo ay si Pedro tsaka si Ana, si Pedro, si Juan ay nag-aaway sa area na yun, pipili po sila kung sinong gustong pangkat ang gusto nilang piliin doon sa area na yun. No? Sila yung magkakasundo regarding that matter. Should the parties fail to agree on common choice, the vacancy shall be filed by lot to be drawn by the Lupon chairman. Kung hindi po magkasundo ang bawat parties o hindi sila nagkaroon ng agreement to each other, yan, i-withdraw po ni chairman yan kung ano may mga hindi pagkakasundo. Section 406, the character of the office and service of the Lupon members. The Lupon members, while in the performance of their official duties or the occasion thereof, shall be deemed as a person in authority as defined in the revised penal code. Lahat po na na-assign as lupong tagapamayapa o lupon itself, no, even our punong barangay, that will be considered a person of authority, no. Sila po ay mga person of authority. So that matter na kayo, for example, si lupong tagapamayapa, hindi mo nagustuhan yung niya, yung asal niya, no. Hindi mo nagustuhan yung pagkaabanggit niya sa iyo ng mga words niya. Tapos ang ginawa mo, tinapak mo si lupong tagapamayapa, mga kaibigan, no? Likely po sinasabi natin sa criminal law natin, sa mga batas natin guys, if you consider that is a violation thereof, no? Pag ito, mabigat ang kaso yan guys, kung kayo ay hindi nagkasundo tapos nangyari sa violenteng pamamaraan, tapos hindi mo napigilan, nasapak mo siya, no? Person in authority, they consider the lupong members will be considered a person in authority. And that will be considered as the direct bribe, direct assault o indirect assault, depends on the situation. Pero pag person in authority, medyo nakano na. Pero dito, papasok yan sa revised penal code guys. Always remember, the respect to each other, the member of the lupon tagapamayapa ay dapat nandun. Kasi kapag hindi nyo nirespeto yun guys, that will be considered na kayo naman ang balikan nila. The lupon or pangkat members shall serve without compensation, except as provided for in section 393 and without prejudice to incentive as provided for in this section and book 4 of this code. Ang ating mga lupong tagapamayapa guys, wala po talagang mga sahod yan. Wala po sila mga compensation. Ang meron lang po sila, yung mga incentives na tinatawag natin. Yung mga incentives na yun po ang binibigay ng government to those lupong tagapamayapa. Si lupong tagapamayapa guys, consists of 10 to 20 members. And the lupon tagapamayapa itself ay may kanya-kanya silang duties, di ba? Meron po silang mga araw kung kailan lang sila mag-duty, kung kailan lang sila kailangan, no? Hindi naman araw-araw papasok sila. Ang ibig kong sabihin, sa 10 to 20 members na yan guys, may mga araw na ito papasok si isa. Depends on the day that they have a schedule. Kaya nga wala silang compensation. But the incentive itself, meron po sila, no? Meron po silang mga insentibo. Hindi lang nabanggit dito sa section 393. We can define in another day kung ano ba yung incentives niya. The Department of the Interior and Local Government, guys, shall provide for a system of granting economic or other incentives to the lupon or pangkat members who adequately demonstrate the ability to judicially and expeditially resolve cases referred to them. Our DILG or the Department of Interior Local Government, provide guys yung mga granting na economic or incentives to our lupon and pangkat members. Like I said guys, wala silang compensation but the incentives that given to them medyo maganda rin naman mga insentibo nila. Hindi ko lang alam kung ano mga insentibo na pwede nila makuha, pero in other area pwede nating i-research o pwede kong i-search sa inyo kung ano ba mga insentibo na yun. But for the purpose of our study, we need to move forward. No? Pwede naman natin balikan yan mga kaibigan. While in the performance of their duties, the lupon or pangkat members whether in public or private employment shall be deemed to be an official time and shall not suffer from any diminution in compensation or allowance from said employment by the reason thereof. Yan guys. Sorry.
Section 406, the character of the office and service of the Lupon members. Dito guys, sa performance of duties and responsibilities ng our pangkat member guys, no, dapat hindi pa rin po makaka-apekto o hindi pa rin dapat maapektuhan sila ng kanilang mga duties and responsibilities dito sa mga lupong tagapamayapa or mga pangkat natin. Dapat maayos pa rin ang trabaho nila, di ba? Despite wala silang compensation, pero binibigyan sila ng insentibo ng ating gobyerno, dapat maayos pa rin yung trabaho nila guys, no. Dapat hindi masasuffer yung mga time na binigay sa kanila o schedule na binigay sa kanila, no. Papasukan dapat nila yan. Kasi pag hindi nila pinasukan yan, guys, the chances na wala rin silang mga insentibo. Alam ko magaganda mga insentibo ng mga lupong tagapamayapa natin. No? Hindi lang katulad sa punong barangay na ganoon, medyo maayos ang incentives na tinatawag natin. No? Section 407, guys, the legal advice on matters involving question of law. I think we stop here, guys, no? It's already 8:55 a.m. Please open cam. Wala na pala sila, Sir Jimmy. Okay, by the way. Any question, guys? Pwede ka magtanong. Sir, tanong po ako, sir. Sige. Sir, yung 3 years ba na validity ng isang lupon is nare-renew, sir, or hindi? Hindi siya naririnig. O once, guys, na naging lupong tagapamayapa ka na, hindi siya nare-renew. Pero may mga barangay kasi, guys, no? Hindi na monitor ng ating DELG na tagal yun na nakikita doon sa barangay nyo, lupong tagapamayapa pa rin, di ba? Meron mga ganong senaryo. Pero actually speaking, guys, sa batas po natin, not renewable po ang lupong tagapamayapa. No? Kapag ikaw ay naging lupong tagapamayapa na sa area nyo, may record po ang ating government yan kung sino na yung mga naging lupong tagapamayapa. Yan yung mahirap sa ating government din, na chances talaga, lalo na sa mga liblib na lugar, guys, kung sino yung lupong tagapamayapa nila, yun lang at yun lang yun, hindi na napapalitan. No? Karaniwan nga, guys, hindi naman nasusunod yung 10 to 20 members. No, karaniwan hindi nasusunod yun. Pero according to the law and according to our subject matter, always remember, guys, in taking of being a student, we need to focus in book. Hindi po na tayo magpo-focus na dun sa realidad. No? Siguro naman alam niyo na maraming lupong tagapamayapa na matagal na dun sa area nyo, hindi pa rin napapalitan. Tama ba, Ilagan? Sir, kasi si airpot ko, sir, lupon, sir. Iba talaga yung reality, sir, sa pinag-aaralan, sir. Magkaiba yun. Pero for the purpose of our study, guys, no, always remember, mag-focus muna kayo sa libro kasi huwag kayo magpo-focus dun sa realidad. Kasi kapag sa realidad kayo nag-focus, imbis na pumasa kayo sa exam, ay bumagsak kayo, di ba? Makipagtalo pa kayo, sir. Yung pinsan ko, 10 years nang lupong tagapamayapa dito, eh. Yung mga ganun scenario. And hindi po nabubuo yung 10 to 20 members sa totally hindi po nabubuo yan. Tama ba, Ilagan? Opo, sir. Ano lang sila doon? Sila, sir? Nasa 8 lang sila. Hindi nabubuo talaga yan, 10 to 20 members. Opo. Parang yung iba, sir, yun na. Yung iba nga, nakailang taon na termino sa lupong tagapamayapa, no? Pero the government itself, hindi naman nila pinipigilan yan. Kasi nakalagay lang sa batas, pero hindi naman pinipigilan yan. Kasi minsan, talagang nilalagay lang nila para mayroon na maitalaga na tinatawag natin. Okay. Okay na ba yung Ilagan? Ako, sir, ako. Next question. Nilaglag mo ata airpot mo. Hindi naman, lang. Saka yung incentives pala, sir. Siya fix sila, sir, monthly. 5K monthly sila. O yun, may incentive. Hindi yung... Pero hindi sahod yun, di ba? Incentives tawag dun. Sir, nakalagay yung ron, sir, payroll. Payroll? Incentives kasi yung guys, no? Pero lagi nyo yung tatandaan, guys. Kapag nag-aaral kayo, mag-base muna kayo sa pag-ano sa libro, wag muna sa realidad kasi magkaibang realidad sa talaga sa totoong pangyayari. Nakita nyo naman na nakalagay talaga doon na there's no compensation to the lupong tagapamayapa. There's also incentive lang po meron sila. Okay, any question? Kulit mo to. Okay. Wala na ang ating mga general. Wala na din sa master, kala ko. Kanina pa ba wala sila? Kanina pa, sir. Kanina klase, sir, umaalis po yun sila. Ba't nga pala sila nandito, sir? Ano?
Bakit nga pala sila nandito? Sir Jimmy kanina. Ano yun, ano ba yun, monitoring yun sa mga, mga teacher. Evaluation nata, sir, no? Evaluation yun. Evaluation performance. Ayun. Matatakot na naman sa evaluation guys pag hindi nagtuturo eh. Nice one, sir. Promoted. Shot na yan. Promoted. Palitan ko na yung president ng Go! Kapsu. Papalitan ko na yung president ng Kapsu. Ayun na. Tinaulo mo, Lanoso. Ang lakas mong mga aning na naman ha. Sige guys, maraming salamat sa inyong pakikinig at meron pa ba tayong klase? No? Meron pa no, alas 5, tama? Mamaya pa, sir, hapon. Alas 5. Nagklase ba ako sa inyo last time, yung alas 5 din? Yung Monday? Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Report lang po. Report nga kayo. Sige, magkita-kita tayo mamaya ulit, no? Baka i-discuss ko sa inyo guys ang ano, reporting process natin ni TA. Ano bang anong group na ba magre-report? Kami, Stream 6, sir, ano? Sige, Group tingnan three, sir. natin. Kasi meron akong ano guys, meron akong mamaya pakita na lang natin. Sige, mag-klase pa ulit ako. Alas 9. Okay, sir. Thank you, sir.